magandang umaga po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay walang iba kundi yung umiinit na impeachment ni Sara Duterte. Hindi tayo mag-uusap tungkol sa tinatawag na merito kung talaga bang may katuturan ito o wala. Ang pag-usapan lamang natin ay dito sa aspeto ng kapasidad ng authority ng ating impeachment court. Kung talaga bang at saka yung kapasidad din o kapangyarihan ng im- mga mga prosecutors na hinalal nila din sa Kongreso na siya magpapatakbo ng kaso o magpipresenta ng ebidensya laban po laban kay Sara Duterte. So, ang number one na proposition ko rito is this, ay hanggang June 30 na lang, mga kaibigan. Hanggang June 30 na lang ang buhay ng impeachment laban kay Sara Duterte. Bakit po? Simple lang po ang dahilan. Kasi magsasara na ang Kongreso sa June 30. Yung bagong Kongreso naman na hinalal para sa sunod na Kongreso ang siyang papalit. Ang pagpapalit ng bagong Kongreso ay hindi ibig sabihin na tuloy-tuloy lang kung anong naumpisahan ng dating Kongreso ay pwedeng ituloy ng pangalawang pagkasunod na Kongreso. So para maintindihan nating lahat, ang Kongreso po sa ngayon ay tinatawag na 19th Congress. So kung 19th Congress ay sila yung mga nahalal noong 2022 ang uupo sa mga kagaya sa House of Representatives, sila rin lang ang magdidesisyon kung anong gagawin nila para sa 19th Congress. In other words, kung ano ang opisyal ng gawain na ginawa ng 19th Congress ay hanggang doon lang sila pwede makialam. At hindi rin pwede sila na utusan na sila ay gagalaw na the same case, the same mga batas na pinopropose ay ipagpatuloy nila. Hindi po nila pwede ipagpatuloy sa sunod na Kongreso sapagkat po, iba naman ang nahalal sa sunod na Kongreso. Kung sa House of Representatives ang pag-usapan natin, ang nahalal po nila sa kasunod ay kagaya ng sa Caloocan. Si Mitch Kahayon ay congresswoman para sa 19th Congress para sa Caloocan. Ngayon, natalo siya ni Igay Erese. Hindi naman papayag si Erese na yung gawain ni Mitch Kahayon noong 19th Congress ngayon ay ipagpatuloy ni Congressman-elect Edgar Erese sa kasunod na Kongreso. Ang kasunod na Kongreso po ay 20th Congress ang tawag yan. So ngayon, in the same manner, pag pinag-usapan naman natin ng mga senador, ganito rin po mangyayari. Sa 19th Congress, 24 ang senador, maliban lamang dun sa nag-resign na si Sani Angara dahil siya ay tinalaga na Department of Education Secretary. So, ngayon, ang batas natin sa Constitution, nag-uutos na kada kongreso ay 12 senador ang papalit, ang ihalal. So, that's the reason na kung bakit yung mga senador sa 19th Congress na sila Bong Revilla, Lito Lapid, ay nagpahalal ulit. So, hindi ibig sabihin naman dahil senador naman ngayon si Lito Lapid ay ipagpatuloy niya yung sa sunod na kongreso yung kanyang pagiging senador. Hindi, bagong opisina na po yun. So kung bagong opisina, bagong trabaho. Lahat po ng mga nakabinbin na mga batas na panukala, kasama na po yan ang impeachment na work, na trabaho, ay hindi nila pwedeng pakialaman sa bagong kongreso. Yung dating kongreso. Yung ngayon, ang gagawin ko sa tawagin kong dating kongreso. So, dahil sa ngayon ay matatapos na sa June 30, hindi na po pwede maitatawid na yung kasunod ng mga congressman
na magsimula sa July 1 at mga kasunod na mga senador na magsimula sa July 1 ay wala na po silang kapangyarihan para ipagpatuloy ang sinampang impeachment nitong February 5, 2025. Ngayon, ang ipipresent ko dito yung kagaya na halimbawa si Drilon na dating Senate President, inaamin niya rin po na unang-unang issue pa lang ito lumitaw sa kasaysayan ng ating political law. So ngayon, kung kauna-una, wala pang desisyon ng Supreme Court na lumabas kung pwede bang maitawid mula sa 19th Congress ngayon, papunta sa 20th Congress mula July 1. So siya mismo ay pwedeng sabihin na hindi siya sigurado. Pero ito naman, ang sinabi naman ni Attorney Romeo Macalintal, ang kaniyang sinasabi, expert po siya sa political law. Expert siya lalo na sa field ng election. Ang election kasi kasama sa political law yan. So sa field ng election, ang sinasabi ni Attorney Macalintal ay hanggang June 30 na lang ang Kongreso sa ngayon na 19th Congress, kasama yung senador. At kung anong trabaho nila sa ngayon, pagtapos ng June 30, sinidye na yun. Ibig sabihin, no more. No more. Impeachment, no more. Ganun mangyari. Kaya yung bagong Kongreso sa 20th Congress ay hindi na, wala ng authority, legal authority na makialam sa may trabaho ng 19th Congress. So ngayon, sabi niya, kapag impeachment na sinampa nitong February 5, ang pag-usapan, pagdating sa sunod na Kongreso ay ituturing lamang yan ng mga bagong senador na isang bagay na kapapile pa lamang, kasasampa pa lamang. So parang bagong impeachment case. So kung bagong impeachment case, ituturing nila yan. Ngayon, pag bagong impeachment case, magiging labag naman sa batas ng konstitusyon na nagsasabi na hindi pwede magsampa ng impeachment ng mahigit sa isa sa loob ng isang taon. So, sa makatwid, pag pinayagan ng mga bagong grupo ng senador sa 20th Congress na magsimula sa July 1, ay para na rin nilang papayagan ang pagsampa ng impeachment na mahigit sa isa sa loob ng isang taon. Mahigpit ang bilin ng ating konstitusyon sa Article 11, Section 3, na isang impeachment lamang ang pwedeng isampa sa loob ng isang taon. So, ganun po yun. So, pakinggan natin ngayon yung mga sinabi ng ating mga luminaryo o mga magagaling sa batas kung ano mga sasabi nila. So, ito po sila, no? Ito sila. Una iparinig ko itong magaling na abogado na ito, pero congressman siya, si Attorney Boyet Neftali Gonzales II. So, ito ipaparinig. Pero unahin ko muna ipaparinig si Macalintal. Kasi ayaw ko lang sabihin, pero mas magaling si Macalintal. Ito. Pakinggan natin si Entere Romy Macalintal. Ayan. Pakinggan natin siya. Dapat yung same impeachment lang. Pero hindi ko pa na, no? Yes, yung hindi mangyaring dalawa. No, kahit na yung same impeachment case ang ibibigay sa bagong Senate, iyon ay ituturing na bagong kaso. Hindi ito ituturing na lumang kaso, kundi ituturing itong bagong kaso as if they were presented for the first time. Kaya ang mangyayari niyan, sa loob ng isang taon, parang lumalabas na dalawang impeachment case ang isinasampa laban kay Ms. Sara Duterte na ipinagbabawal ng ating saligang batas. Kasi maliwanag din sa rule ng Senado na
yung mga bagong senador, they are not bound by the actions and deliberations of the old Senate. Nang ibig sabihin, kung tayo mga bagong senador, hindi tayo gapos ang ating mga kamay para dinggin o gawing mga ginagawa ng dating mga senador. Sensible. Very correct ang sagot niya. Siyempre, ako, nahalal. Ang nahalal ngayon si Aimee, si Villar, si Bato, si Bongo, si Marcolita. Sa tingin mo pa papayag sila? Siyempre hindi papayag. Ngayon, marami pa silang kakampi. Yan po ang ibig sabihin ni Attorney Romy Macalintal. So, pakinggan natin siya, pagpatuloy natin pakinggan. Yeah, so hindi pwede, sir. Kung June 2 ang sisimulan nila, kukulangin ng panahon kasi kailangan mong pasagutin si Sara Duterte. Kailangan niya ng 10 araw. 10 araw ang binibigay ng rules nila. 5 araw naman para sa prosecutor para sagutin yung sagot ni Sara Duterte. Pagkatapos magkakaroon pa siya ng... So, 5 araw plus 10 araw kay Duterte, edi 15 days na. Plus 2, di July 17 na. June 17 na. O, mga deliberations yan. Baka kulangin talaga. mag-argumento pa, kukulangin, hindi matatapos ang impeachment hanggang June 30. Yan pong Kung ibig sa June 2 sabihin. sila magsisimula. Ngayon, ang pinakamagandang gawin nila siguro ay tanggapin nila na humingi sila ng permiso sa Pangulong Marcos na magkaroon sila ng special session. Kasi sa special session, bahala na in 23 senators na sila ang mag-decide kung dapat ilang ipagpatuloy itong impeachment case nito ni Ms. Sara Duterte. Ngayon kung mag-special session, lalabas na ngayon ang totoong kulay ni BBM kung papayag siya. Na siya pala ang may gusto ng impeachment. Na bagay naman na tinatanggi niya na wala siyang pakialam, hindi daw siya nag-utos doon. At madadamage naman ngayon, lalo magagalit ang mga DDS voters kay Marcos. At mauulit sa 2028 election na hindi naman nanalo ang lahat ng kandidato ni BBM. Kung special session, sir, parang hindi ba magmumukhang parang mamadaliin para mahabol na matapos before June 30? Well, talagang yung consequence. Well, talagang ganyan. Politika kasi ito, ano ha? At saka, siyempre, hinihintay din naman ng taong bayan ano ba mangyayari. Kasi sayang naman yung ginawa ng House of Representatives, ano? Na kung on basis of technicalities, ay hindi matutuloy itong impeachment case na ito ni Ms. Sara Duterte. Ang sinasabi naman ng iba, na kasi daw ang impeachment court ay para ding regular court na pag nagpalit ng judges o nagpalit ng justices, ay tuloy lamang ang kaso. Pero magkaiba po kasi yung impeachment court at saka regular court. Ang regular courts, sila ay may panuntunan sila doon sa tinatawag na rules of court. Sila ay sumusunod sa rules of court. Dito sa impeachment case na ito, ang Senado may sariling rules. Hindi pwedeng gamitin yung rules of court dahil sa may sariling rules ang Senado. Kung walang sariling rules ang Senado, pwede na gamitin lang ang rules of court in suppletory character. Okay, ha? Ibig sabihin Romy Macalintal, iba yung panuntunan ng batas sa proseso ng mga korte na regular kaysa impeachment court. So, hindi mo pwede gamitin ang panuntunan o rules of court ng regular na korte natin na RTC, MTC, Sandigan Bayan, Court of Appeals, sa Supreme Court, kaysa yung impeachment court na political court ang tawag ko rito. So, hindi pwede. Pero kung ako naman, ang tanging rason ko dyan para sasabihin na hindi pwede ay ganito. Hindi pwedeng ihambing nila Drilon o kung sino man ang gusto maghambing, ang impeachment court ay parang kagaya ng RTC at MTC na ang MTC kung mawala ng judge o RTC ay tuloy-tuloy pa rin ang korte at maghahanap ng ibang papalit ng judge pansamantala o di kaya mag-appoint ng bagong judge o di kaya ipasa mo na pansamantala sa ibang korte at saka na ibalik sa original na korte kung saan na-raffle ang kaso. Kasi po, ladies and gentlemen, ganito po yun. May isang prinsipyo na hindi pwedeng itatanggi. Ang unang dahilan ko dyan, ang prinsipyo na ito. Sa legal principle of jurisdiction, na kapag nakuha na ng isang korte ang authority para i-trial ang kaso, hindi niya pwede ibigay sa ibang korte. At hindi rin ito pwede na
tatanggalin mula sa kanya ang kanyang jurisdiction maliban na lamang kung sa pamamagitan ng batas magsasara ang korte at o di kaya matatapos ang kaso. Hanggat doon na lang ang authority ng korte sa isang kaso. Dalawang rason na. Number one, kung sa pamamagitan ng batas magsasara ang korte. Number two, kung hindi man nasara ang batas, hindi man nasara ang korte, natapos na ang kaso. At naparusahan ang dapat ng parusahan o napabayad na ang dapat magbabayad. Ganun po yun. So sa kaso po ng impeachment court, ang bumuo po ng impeachment court sa ngayon ay yung mga senador ngayon kasama yung mga 12 na nagpahalal. Ngayon, sa isang desisyon ng Supreme Court na sinasabi ang tanong kung pwede bang maitawid sa kasunod ng mga Senado ang mga ginawa ng senador sa ngayon. So, Senador 19th Congress, papunta sa sunod na magsimula sa July 1, yun yung 20th Congress. Although, katotohanan naman na 12 lamang ang hinalal at may 12 pa na natitira. Sinabi ng Supreme Court, hindi po pwede maitatawid sapagkat po ang natitirang 12 senador ay 12 lamang at hindi sila po majority. Kung majority sana ang natitira, they are still considered as the same Senate. At yung papalit ay parang minority naman sila. Ang problema, patas, 12. So ang 12 ay 50% hindi yun majority. Kaya hindi pwedeng maitatawid. Next, ang impeachment court po ay hindi to binuo ng mayroong batas na binuo, sinadya ng batas na permanente. Halimbawa, gumawa ng batas, may tinatawag na Batas Pambansa 129. Yung Batas Pambansa 129, bumuo yan ng RTC. Bumuo ng MTC. Sa binuo ng MTC and RTC, ay binuo rin ang Court of Appeals. Binuo rin ang ibang batas naman bumuo sa Sandigan Bayan. Ibang batas naman ang bumuo sa Court of Tax Appeals. Kung binuo na batas, nakasaad mismo sa batas na tuloy-tuloy ang buhay ng mga korte. Na ibig sabihin, mawawala lamang sila sa batas kung may bagong batas na ipapasa at tatanggalin na sila. So in this case, ang mga regular courts, nais ko lang ulitin kay Congressman Neftali Gonzales II kasi nag-iisip siya, although hindi siya sigurado, nag-iisip siya, baka naman daw pwede na itatawid yung impeachment court case ni Sara sa kasunod na Kongreso sapagkat ganun din daw sa mga RTC, MTC, pag mamatay ang judge o mawala yung judge, ay papalitan lamang ng bago, tuloy-tuloy pa rin ang kaso doon sa korte na yun. With due respect, Attorney Neftali Gonzales II, isa kang magaling na abogado, hinangaan ko, tatay mo, si Attorney Neftali Gonzales, senator siya, ay number 1 sa bar exam yan noong araw. Pero po, iba po ang sitwasyon ng korte. Nung binuo ng batas ang RTC, MTC, ay binuo na may intensyon ang korte hanggat sa dulo na walang hanggan o hanggat sa papalitan ng batas. In this case naman, ang impeachment court, binuo yan ng kung sino ang kasalukuyang kongreso. Pagkatapos niyan, wala nang pakialam ang kasunod na kongreso. Example lang yan. Halimbawa, sa panahon ngayon, ang mga senador nakatanggap. Ngayon, ang kasunod na mga grupo ng senador, kailangan, pwede mo ba sila sasabihin na, ay gusto namin ng impeachment court na ang kaso, kailangan ituloy. Hindi po siya pwede sapagkat bagong court na yun. Hindi na yung kasalukuyang court. Yung kasalukuyang court ay mamamatay din yan pagkatapos ng June 30 na kung saan ay magtatapos na ang Kongreso. So, ang babago, may karapatan naman sila na bago, kailangan lahat ng bagong mga pag-usapin sa isang Kongreso, halimbawa 20, yun lamang ang lahat ng mga batas na nakabinbin na hindi natuloy ay isasampa ulit nila.
titignan nila na isang bagong sampa na kaso. Ang impeachment, isasampa rin nila ulit, titignan nila na bagong sampa na kaso. At in that case, kung bagong sampa, sang-ayon sa argumento ni Attorney Macalintal na kinikilala ko na pinakamagaling na election lawyer at sa field ng political law na may kinalaman sa election, pinakamagaling, ay hindi mo na pwede sasabihin itatawid pa. Ititreat na lang yan na isang bagong impeachment. At kung ititreat yan na isang bagong impeachment laban kay Sara, maglalabag na tayo ngayon sa Section 3, Article 11 ng Constitution na sasabi, tanging isa lamang impeachment na kaso ang pwedeng isampa sa kahit sinong impeachable officer. Hindi pwede na mahigit sa dalawa. Yan lamang po ang sinasabi dito at magandang umaga po sa inyong lahat. Balik po kayo at meron ako mga bagong topic na pag-usapan natin. Tapos sabi ni Hidi Uyay, Toto, please maawa ka, Toto, tirahin na si Erwin Tulfo. Sasunod po si Erwin Tulfo, isusunod natin. Si Freddy Orogo, wala talaga kwenta ang batas ng Pinas. Yun, si Rosa de los Reyes. Alam mo po, sa Amerika, kakaiba ng Amerika, pwede itawid. Kasi ang paghalal ng senador sa Amerika, hindi sabay-sabay. Kada state, alam mo, Washington State, New York State, iba-iba yung eleksyon nila kung kailan ihalal ang kanilang mga senador. Kaya majority pa rin ang natitira sa United States Senate pag umalis ang iba. Kung majority, ibig sabihin, it is still the same Senate. Ngayon, sa sunod, ibang Senate na, sa atin kasi 12 lamang hinalal, may 12 natitira, hindi sila majority, so they cannot constitute to continue the office of old. It shall be treated as the new office of the Senate. Kaya tawag niyan, the 20th Congress na Senate. Okay? So, magandang umaga po sa lahat at balik kayo in 5 minutes at may bagong topic naman ako. Ang susunod kong topic si Erwin Tulfo po. Pakinggan